Ang topic po natin ngayon ay patungkol sa Archangel. And specifically, ang tanong na sasagutin natin ay sino nga ba si Michael the Archangel? Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So, topic po natin ngayon ay Archangel Michael. Define po muna natin ano ba yung ibig sabihin ng Archangel? An angel with authority over other angels. So, yung mga anghel pala, meron din silang hierarchy. Merong mas mataas na mga anghel kaysa sa ibang mga anghel. So, pwede nating sabihin na meron pala some kind of military generals yung mga angels. Pag sinabi natin kasing arch, it has something to do with the ruler. So, isang angel na mas mataas sa iba't ibang mga anghel. Now, sabi po dito sa Thessalonians, tingnan muna natin yung mga term na archangel. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel. So, 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, very, controversial na verse sa Bible. Marami pong mga opinions, theories, mga positions sa verse na ito. Hindi po natin i-cover dito sa topic natin na ito. Pero gusto ko lang makita nyo na kapag ang Panginoong Jesucristo bumaba, merong voice of the archangel. Merong trumpet call of God. And the dead in Christ will rise first. So may binabanggit po ritong archangel. Now, sabi po rin sa Jude chapter 9, but even the archangel Michael, hindi po pala to chapter 9, verse 9, kasi yung Jude isang chapter lang. Sabi po dito, even the archangel Michael, when he was disputing with the devil about the body of Moses, did not himself dare to condemn him for slander, but said, the Lord rebuke you. So, si archangel Michael, nung pinag-aagawan nila, they were disputing about the body of Moses, etong si Michael, nirebuke si Satan. Sabi niya, the Lord rebuke you. So, dito makikita natin na kahit si Archangel Michael, kailangan talagang i-invoke yung Diyos to rebuke Satan. Ibig sabihin, si Michael, hindi siya kapantay ng Panginoong Jesucristo o kapantay ng Diyos. May mga theory po kasi, kagaya ng mga Jehovah's Witnesses and other religions, na sinasabi nila na si Archangel Michael ay si Jesus Christ sa Old Testament. Tapos pinanganak siya sa New Testament. Siya yung pinanganak ni Mary. Now ako po, ang paniniwala ko rito, bagamat ang ibig sabihin ng Michael ay appearance of God, naniniwala ako na si Archangel Michael ay hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Isa lang siyang makapangyarihang anghel, pero hindi kapantay ng Panginoong Jesucristo. So sabi niya, the Lord rebuke you. Ibig sabihin, kung si Jesus yan, sasabihin niya, I rebuke you. Pero dahil isa lang siyang anghel, bagamat mataas ang posisyon, kailangan niya pa rin talagang sabihin, the Lord rebuke you. Sabi po sa Daniel chapter 10 verse 13, but the prince of the Persian kingdom resisted me 21 days. Then Michael, one of the chief princes or prince, came to help me because I was detained there with the king of Persia. Now, itong verse na ito, sobrang malaman, no? Kasi ito ay nangyari nung habang si Daniel ay nananalangin. At habang nagpe-pray siya, may sagot na yung Diyos. Meron ng messenger, meron ng anghel na pinadala yung Diyos. Kaso itong anghel na to naantala. Sino ang nakaantala sa kanya? Prince of the Persian Kingdom. Hindi ito ordinaryong prinsipe ng Persian Kingdom, kundi demonic power ito. Mga fallen angels ito, mga kampo ni Satanas tong Prince of the Persian Kingdom. Kasi hindi mo naman, kung ikaw ay ordinaryong prinsipe ng Persian Kingdom na tao, hindi mo kayang pigilan yung anghel eh. Kaya itong nagre-report kay Daniel na to, anghel to, ang pumigil sa kanya na Prince of the Persian Kingdom, anghel din, pero fallen angel. Tapos sabi dito, then Michael, one of the chief prince, si Michael the Archangel, tinulungan yung anghel na inutusan ng Diyos. Sabi dito, he came to help me because I was detained there with the king of Persia. Napakalaman nito at konting verse lang, pero ang daming nating matututunan at marami din tayong question patungkol sa mga angels and archangels. Another verse is Revelation chapter 12 verse 7. Then war broke out in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon and his angels fought back. So dito makikita natin na si Michael bilang archangel, parang military general siya, tapos ang dami niyang mga angels under him. Ganon rin si yung dragon. Most likely, wala namang iba kundi si Satan tong dragon na to.
na meron rin siyang mga anghel, mga fallen angels, mga dark forces, demons. So, si Michael with his angels, Satan and his angels naglaban. Then war broke out in heaven. Now, marami pong interpretation tong Revelation chapter 12, pero dito makikita natin sa verse na to, merong hierarchy din. Si Satan and his angels, Archangel Michael and his angels, naggigera pala. Meron palang spiritual warfare. Merong digmaan sa heavenly realms. Na yung digmaan, hindi lang dito sa physical realm, na nakikita mo nag-aaway, nagbabarila, nagsasaksakan yung mga tao. In the heavenly realms, meron ding digmaan. So, ilan lang po ito sa mga, verses sa Bible na magbibigay sa atin ng idea patungkol sa mga angels and archangels. Particularly si Angel. So, Archangel Michael. Now, ito po yung pinaka-verse natin, no? Jude chapter 1 verse 9. Basahin ko na lang po sa Tagalog. Subalit si Miguel na arkanghel nang makipaglaban sa dyablo at makipagtalo tungkol sa katawan ni Moises ay hindi nangahas gumamit ng isang hatol na may pang-alipusta laban sa kanya, kundi sinabi, sawayin ka nawa ng Panginoon. The Lord rebuke you. Now, ito po yung ilan sa mga teachings natin. Again, mahaba po itong topic na to. Bawat topic po natin everyday ay libro-libro po ang naisusulat. Ang ginagawa ko po ay binibigyan ko po kayo ng introduction, magkaroon tayo ng idea, kaunawaan sa mga topic na ito. Kasi nasa Bible yan, mayroong archangel talaga. And I think it's good for us to know ano ba yung tinuturo ng Biblia patungkol sa mga topics na, topics natin everyday. So, para po sa topic natin ngayon, archangels, ito po yung ilan sa mga teachings natin. Number 1, archangels serve as powerful messengers and warriors in God's service. So, yung mga archangels, kahit na mataas yung posisyon nila, mga military generals ito, siguro meron din silang mga 1-star, 2-star, 3-star, 4-stars general. Hindi ko alam yung hierarchy nila and umaasa lang naman ako kung ano yung ni-reveal sa Bible. Kapag hindi ni-reveal sa Bible, ay question mark na lang sa akin. Siguro someday, pag namatay ako at muling nabuhay at napunta doon sa buhay na walang hanggan, kapilingan Diyos, tsaka ko na lang tatanungin, no? Pero yung mga bagay kasi na hindi ni-reveal sa Bible, para sa Diyos, yun yung mga bagay na hindi na natin kailangan maunawaan. Kung ano yung ni-reveal sa Bible, ibig sabihin, yun lang yung mga bagay na gusto ng Diyos na malaman natin. Now, when it comes to archangels, ang revelation ng Biblia, ang kapahayagan ng Biblia patungkol sa mga archangels, they are powerful messengers and warriors in God's service. Kung mga tagapaglingkod sila ng Diyos, utusan sila ng Diyos, at ginagawa nila yung mga kagustuhan ng Diyos. No, they are always ready at God's disposal. So, pag inutos ng Diyos, right away, sumusunod itong mga makapangyarihang anghel na to. So, ano ba yung ginagawa nila everyday? I don't know, but I am sure there is some kind of spiritual battle going on even right now. So, hindi ko alam kung ano nangyayari sa heavenly realms or sa spiritual realms. Pero, sabi sa Bible kasi may labanan yung mga anghel ng Diyos at anghel ni Satanas. Number 2, archangels teach us the reality of spiritual warfare and the importance of prayer. So, dito sa verse natin, binasa natin kanina, kagaya sa Daniel chapter 10 verse 13. Sabi rito, habang nananalangin si Daniel, merong isang anghel na inutusan ng Diyos para bilang sagot sa kanyang panalangin, pero hindi agad nakarating sa kanya yung anghel. Meron pang spiritual battle. Meron pang digmaan sa heavenly realms. Kailangan pa si Michael the Archangel tulungan yung anghel na inutusan ng Diyos para makarating yung sagot ng Diyos doon sa panalangin ni Daniel. So, archangels teach us the reality of spiritual warfare. Tinuturo sa atin ng mga angels, yung katuruan ng Biblia patungkol sa mga angels na totoo na meron talagang digmaan sa heavenly realms. Yung nakikita nating mga digmaan dito sa lupa na gera ng mga bansa, behind that, merong mga anghel na nakaka-impluwensya sa mga tao, mga leaders ng bansa para magdigmaan sila. Kumbaga may digmaang physical, mayroon ding digmaang spiritual. At sabi rito, Prince of the Persian Kingdom. So yung mga kingdoms ng mga tao, mayroong mga demons behind them. Lalo na yung mga tyrannical, yung mga masasamang mga kaharian at mga hari at mga leaders. Kaya napakalaga ng prayer. Kasi sa panalangin, doon tayo nakikibaka sa spiritual realm. Yan po ay turo ni Apostol Pablo.
Kasi ang laban daw natin, sabi ni Apostol Pablo, ay hindi labang pisikal, kundi labang spiritual. At ginagawa po natin yan sa pamamagitan ng panalangin, pagdulog sa Diyos, at hinahayaan natin ng Diyos ang sumagot sa ating mga panalangin. At kaya po mahalaga na pinapanalangin natin yung mga leaders ng bansa, leaders ng family, leaders ng church, leader ng mga societies, ng lipunan natin, kasi meron talagang digmaang spiritual. Pangatlo po, archangels remind us of the supreme authority of Christ over all creation. Sabi po sa Colossians chapter 1 verse 16. Basahin niyo na lang po, no? Hindi ko na isama rito. Na lahat ng mga visible and invisible, angels, demons, lahat ng mga physical na nilikha, physical, spiritual, visible, invisible, lahat ng powers ay nilikha sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. For this reason, Jesus has the supremacy over all things, over all creation. Kaya kung nakikita natin na sobrang makapangyarihan ng mga angels, mas makapangyarihan si Jesus. So it's a reminder of the supreme authority of Christ over all creation. Now, apply natin to sa ating mga buhay. Number 1, mga kapatid, listen to this. Be aware of the reality of spiritual enemies. Maging aware tayo na meron talagang spiritual enemies. Ang kaaway natin hindi physical. Ang kaaway natin hindi lang basta corrupt na naggogobyerno sa atin. Ang kaaway natin hindi lang yung mga masasamang tao. Meron pa tayong kaaway na spiritual na nilalabanan natin sa pamamagitan ng ating panalangin. Be aware of the reality of spiritual enemies targeting families, churches, and nations. Tinatarget nila yung mga leaders ng family, leader ng mga churches, leader ng mga bansa, at hindi lang leader, down the line. Yan ang gusto nilang gawin. Pasamain yung ginagawa ng Diyos na mabuti. Nilikha tayo ng Diyos na mabuti, gusto nila sirain. So be aware of the reality of the spiritual enemies targeting families, churches, and nations. Number 2 po, pray diligently knowing that God uses our prayer to accomplish His purpose. Tayo po yung manalangin ng mas matindi pa kaysa sa panalangin natin last year, no? Yung discipline natin, pag-igtiin natin, mas maging disiplinado tayo sa panalangin, mas maging masipag tayo sa ating panalangin, ibabad natin sa panalangin yung leaders ng ating bansa, padre de pamilya, membro ng pamilya, mga membro ng church, maging leader ng ating mga churches. Pray diligently for them, knowing that God uses our prayer to accomplish His purpose. Ginagamit po ng Diyos yung ating mga panalangin upang gawin ng Diyos. Kumbaga, gamitin yung ating mga panalangin para ma-accomplish yung mga purpose o mga layunin ng ating Diyos. Number 3 po, trust the power and authority of Christ over all creation. Pagtiwalaan po natin na ang kapangyarihan at otoridad ng ating Panginoong Jesucristo over all creation. Ibig sabihin, ang ating Panginoong Jesucristo ay mas sigit pa sa mga archangels. And by the way, si Jesus at si Satan, hindi sila parang magkalaban na equal, no? No match si Satan kay Jesus. Ang kapantay ni Satan ay hindi si Jesus, kundi mga archangels lang. Okay? Si Jesus mas mataas pa. Minsan kasi ang tendency natin, inisip natin si Jesus at si Satan talagang naglalaban na para bang magkapantay. Hindi sila magkapantay. Si Satan ay isa lang archangel at ang kapantay ni Satan ay mga ordinaryong mga archangel lang. Si Jesus, He is the creator of all visible and invisible beings. Mga physical, earthly beings and spiritual, heavenly beings. Mas mataas si Jesus Christ kaysa sa kanila. And when we pray in the name of the Lord Jesus Christ, we are invoking the power of Christ. Kaya nga, pagdating sa exorcism, sinasabi natin, in Jesus' name. Or yung sinabi ni Archangel Michael, the Lord rebuke you. Sapagkat mas mataas ang Panginoong Jesucristo kaysa sa lahat ng mga diablo, archangels, and fallen angels, at lahat ng mga spiritual beings. Now, para po sa ating discussion, what is the importance of prayer knowing that spiritual enemies are real and active? So, pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. Samahan niyo po ako sa panalangin. Heavenly Father, I'm grateful for the angels who serve you as messengers and warriors. They remind me of the spiritual battles around me and the power of prayer. I pray that you protect our leaders and guide them to do your will. Help me to stay alert to the attacks of the enemy, especially on my family, church, and nation. Teach me to pray with faith,
trusting that you work through my prayers to accomplish your will. Above all, I trust in the power and authority of Christ, who rules over all creation. I pray this in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin sa devotion natin na ito, ang North Point family. Sa bawat membro ng North Point family, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Salamat po sa inyo. And happy birthday po kay Brother Jeremy Lars Pasco and Sis Rubilin Ann Luntayaw. And gusto ko rin batiin si Ma'am Elvira Daanoy ng maligayang kaarawan. Ganun rin po kay Brother Rosauro and Sister Joyce. Happy anniversary po sa inyong dalawa, mga kapatiran natin sa Tacloban. Now, kung kayo po yung manatutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.